kayong mga panatiko, kayong mga bulag, wag nyo kaming ahatulan na nagtatanim kami ng puot. Wala kaming tanim na puot. Ipinaglalaban lang namin ang tama na natutunan namin kay kapatid na Eli. Huwag kayong magtatala-talata na ipaglaban mo ang iyong usap. Huwag ihahayag ang liim ng hiba. Kailangang maihayag. Bakit? Ako ang ginawa nila. Anong grounds nyo para ipablock ninyo ako sa kapatiran? Ayan, lumitaw. Na ang nagpapablock sa akin si Brad Daniel. Maraming KNP mga gago, kampon ng demonyo. Yan ang totoo. Biruin mo, merong mga bagong kapatid sa Middle East. Ayan, kakachat lang ng kapatid sa akin. Ayaw na nilang dumalo. Bakit? Kasi po, ang usapan sa mga pagkakatipong puro pera na lang. Anong tingin nyo sa mga kapatid? Gatasan ng pera? For your information, hoy, nagtatrabaho ang mga kapatid sa ibang bansa para sa mga pamilya nila. Kaya hindi nyo mapapasinungalingan. Ngayon, kapag hindi kayo nanindigan sa katwiran, magbababuyan na yung mga miyembro nyo dyan. Tapos sasabihin ninyo sa Diyos kayo, mga salaula kayo, mga baboy kayo. Oh, wow, sabi ko. Ganito ngayon sa MCGI, Iglesia ng mga baboy. Nag-live ako, sinasamantala ko yung live ko kasi sooner or later they're going to turn down my itong account ko. Kaya sinasamantala ko at saka habang hindi nila tuluyang nalalason yung kaisipan ng mga tao, may magtatala-talata diyan yung ipaglaban mo ang yung usap at wag mong ihahayag ang lihim ng iba. Huwag niyo akong tatalatain dahil mas marami akong alam na talata sa inyo. Huwag kayong magmamarunong. Hindi nyo alam yung pinaglalaban ko. Itong pinaglalaban ko, hindi lang laban ko. Laban ng mga kapatid na inaapi. Kaya huwag kayong magmarunong. Maraming inaapi. Gusto nyong manumbalik ang Diyos sa iglesia? Sa MCGI? Kailangan manindigan unang-una yung binilinan ng kapatid na Eli. Ano ang bilin ng kapatid na Eli kay kapatid na Daniel? Alagaan ang kapatiran. Inaalagaan ba ng kapatid na Daniel ang kapatiran? Nung una, pinaglalaban ko siya sa mga video ko. Kahit inaapi, katunayan, kahit inaapi ako ng mga magulang niya, inaapi kami ng mga magulang niya, ni kapatid na Daniel. Nagtanim ba kami ng galit? Kaya wag nyo kaming ahatulan. Kayong mga panatiko, kayong mga bulag, wag nyo kaming ahatulan na nagtatanim kami ng puot. Wala kaming tanim na puot. Ipinaglalaban lang namin ang tama na natutunan namin kay kapatid na Eli. Huwag kayong magtatala-talata na ipaglaban mo ang iyong usap. Huwag ihahayag ang liim ng hiba. Kailangang maihayag. Bakit? Ako ang ginawa nila. Anong grounds nyo para ipablock ninyo ako sa kapatiran? Ayan, lumitaw. Na ang nagpapablock sa akin si Brad Daniel. Ayan, lumitaw ang totoo. Alam ko naman na bakit? Ang ganun ba kalakas ang loob ng mga KNP? Para ipablock ako? Pero maraming KNP mga gago, kampon ng demonyo. Yan ang totoo. Biruin mo, merong mga bagong kapatid sa Middle East. Ayan, kakachat lang ng kapatid sa akin. Ayaw na nilang dumalo. Bakit? Kasi po, ang usapan sa mga pagkakatipong puro pera na lang. Anong tingin nyo sa mga kapatid? Gatasan ng pera? For your information, hoy, nagtatrabaho ang mga kapatid sa ibang bansa para sa mga pamilya nila. Kaya kung mahal ninyo ang inyong mga kaluluwa, mga KNP, ewan ko lang merong mga KNP pumanig na kay Satanas. Biruin nyo, gigipitin nyo yung mga kapatid, babaguhin nyo ang ulat na dapat malaman ni kapatid na Daniel para makapanindigan siya sa katotohanan, para makapanindigan siya bilang isang mabuting tagapangasiwa dapat dahil sa yung binilinan ng kapatid na Eli bago siya mamatay. Ngayon, sinisikil nyo siya. Bakit nyo siya sinisikil?
Meron bang dapat itago ang kung sino man? Ngayon, Brad Daniel, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, huwag kang magsinungaling. Di ba tinuturo mo? Yung sinungaling, kampo ng demonyo yon. Ikaw ang nagtuturo sa amin eh. Dalawa lang, sabi mo. Liwanag, dilim. Mabuti, masama. Sa Diyos, sa demonyo. Sabi sa Biblia, sa 8:44 ng Juan, kayo'y sa inyong amang diablo, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. So, kapag sinungaling ka, di ba sabi niyo po, kayo po mismong nagsabi niyan, kanino ka? Sa demonyo. Yung bang mga sinasabi ko kasinungalingan? Pag pinasinungalingan mo, yung mga sinasabi ko, kapatid na Daniel, pinapatunayan mo lang sa demonyo ka, hindi ka sa Diyos. Binigo mo si kapatid na Eli sa kanyang tiwala na mapapangalagaan mo ang kapatiran na kanyang napagkamatayan. Parang kami na mga sumuporta kay BBM, binigo kami ni Bongbong Marcos. Dahil tinraidor niya ang mayorya ng Pilipinong bumoto sa kanya, gayon din ang ginawa mo sa amin, kapatid na Daniel. Kung hindi ka maninindigan sa katotohanan, magiging sa demonyo kang tuluyan. Ngayon, kung gusto mong samahan ka ng Diyos, kapatid na Daniel, manindigan ka sa totoo. Hindi ba? Meron kang kilalang matanda na may asawa na nambababae? Kamakailan lang, 2023, 2022, I guess. Yung matanda na yun na sinasabi ko, kilala niyo po yun. Como hindi siya techie, pinaayos yung cellphone niya, nag-pop up yung message ng babae. Hindi ba, kapatid na Daniel, kilala mo yung nagda-drugs na sinasabi ko? Na nakapag-drugs, hindi isang beses, hindi dalawang beses, hindi tatlong beses. Nang babae pa, sabi niya sa akin, Kuya, alam mo ba, ayaw kong nakikita si si ate ganito, sabi niya ganyan. Ah, bakit? Sabi kong ganyan. Kasi alam mo, Kuya, yung binayaran kong babae, kamukhang-kamukha niya. Kaya naawa ako. Tapos nagkasino pa yon. Kilala niyo po yon. Nilinis ko nga yung kwarto noon, merong vape. Kaya hindi niyo mapapasinungalingan. Ngayon, kapag hindi kayo nanindigan sa katwiran, magbababuyan na yung mga miyembro niyo diyan. Hindi ba totoo? Meron diyan na meron siyang asawa. Como busy siguro yung asawa niya, nagkukulang siya ng suporta sa pangangailangan ng asawa niyang babae. Ayun, yung kaibigan nila, yung kaibigan nila mag-asawa, yung lalaki, biro mo. Meron kayong parehong anak naatim ninyo. Ikaw na lalaki ka, naatim mo yon na kalikutin yung ibang babae. Napakawalang hiya mo. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Tapos sasabihin ninyo sa Diyos kayo, mga salaula kayo, mga baboy kayo. Tapos recently nalaman ko na promote. Oh, wow, sabi ko. Ganito ngayon sa MCGI, Iglesia ng mga Baboy. I am not generalizing the members in MCGI. I am particularly saying to those hierarchy in the church, nakakalungkot. Kaya yung mga panatiko diyan na nagtatanggol, alamin niyo muna. Mag-imbestiga kayo, wag niyo akong pepersonalin kasi kung pepersonalin niyo ako, pepersonalin ko din kayo. Itong si Jane Angeles na to, hindi na ako magtataka bakit hinahampas ka ng walker ng dati mong asawa. Bakit? Napakaano ng bunganga mo, napakatabil ng bunganga mo. Biruin mo, hindi ba malinaw na pamumusong yung ginagawa mo na nag-aalis ang Diyos sa iglesia ng kurikong, ng ketong. Napakababoy ng Kristo mo, Jane Angeles. Yun ang totoo. Kung gaano ka kababoy, ganun kababoy yung Kristo mo. Yung Kristo namin na tinuro ni Brad Eli, hindi yun baboy, malinis yun sa katawan. Nakakalungkot.
Itong si ano, ayan, nanonood yung isang ano, nakita ko nanonood yung ano, munti ka nang na-rape nung isang matanda sa Brazil. Hindi nyo mapapasinungalingan yan. Dahil yung kapatid na yon na babae, ano, nakakaawa, muntik ng ano, ikaw man ang taas-taas ng respeto mo, tapos biglang iko-corner ka at ano, hahalayin ka? Hindi ka ba matotrauma nun? Kaya wag niyo akong pe-personalin, mga nanonood. Bago niyo ako personalin, mag-imbestiga kayo. Ikaw, Jerome Regalario, pinagtatanggol mo yung isang pidodida. Tapos sinasabi mong sa Diyos ka. Sino ang kalaban ng Diyos? Ako o yung pidodida? O kung pumanig ka kay pidodida, kalaban ka rin ng Diyos. Bakit? Sabi ni Brad Daniel, dalawa lang side na yan eh. Liwanag, dilim. Kasinungalingan, katotohanan. Sa Diyos, sa demonyo. Ganun lang yon. 'Di ba? Sabi ni Brad Daniel yon. Ngayon, sino ang sinungaling? Sino ang ama ng kasinungalingan? Ang demonyo. Bakit ngayon sinasabi ninyo, kaya yung mga kapatid na nakapunta ng Brazil, na nakita talaga yung mga binebentang alak doon, hindi sila makaimik. Brad, totoo naman nakita namin na mayroong bentang alak doon. Bakit sinasabi ni Brad Daniel na edited lang daw yon, na AI lang daw yon? Bakit ganun? Parang hindi namin matanggap. Nung una, pinagtatanggol ko pa, nakita nyo naman na sinabi ko. Kasi yun yung narinig ko. Hindi ako nagsisinungaling. Yun yung narinig ko. Ang narinig ko, merong kasosyo si Brad Eli na hindi kapatid. Kaya lang, kahit hindi kapatid, hindi ka ba po pwedeng manindigan? Kaya sabi ko dun sa previous video ko, mga kapatid, kung gusto nating pagharian tayo ng Diyos, yung MCGI, kung kahit anong sabihin ni Brad Eli, ni Brad Daniel, na naging pagkakamali ni Brad Eli, bago siya mamatay, tanggapin natin, kailangan natin tanggapin yung katotohanan. The more na nagsisinungaling, nililiko ni Brad Daniel yung katotohanan, lalo siyang lalayasan ng Diyos. Kaya ngayon, tingnan niyo sa mga pagkakatipon, hindi na siya dinadaluyan ng katwiran ng Diyos. Hindi na, kaya kahit kayo, mga kapatid, pumunta kayo sa Apalit, mararamdaman niyo pa ba yung saya ng Espiritu na nararamdaman niyo noon sa panahon ni kapatid na Eli? Kahit tagpi-tagpi yung pasalamatan noon, masaya tayo dahil nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Ngayon, kahit nakakarpet pa yung chapel ngayon at naka-aircon, hindi nyo na mararamdaman ng Diyos. Bakit ako ngayon mas malakas ang loob? Kasi chinek ko yung mga nang-block sa akin na mga tinuturing kong mga mahal na mga kapatid. Nalungkot ako. On the other side, sabi ko, ito na yung panahon para manindigan na ako. No hard feelings, sabi ko, kung gusto nyo akong i-block, no hard feelings. Malaya tayo. Kaya, yun, ang masasabi ko lang sa inyo, bago kayo man-block, bago kayo mag-imbestiga kayo. Huwag kayong maging panatiko na sarado ang isip kagaya ni Jerome Regalario na pinepersonal ako, na sinungaling daw ako. Sino ang sinungaling? Hindi ba yung KNP mo na masyado kang pabibo? Di ba? Tanungin nyo, di ba galing ka sa Middle East, Jerome Regalario? Hindi mo ba alam na maraming kapatid doon na inaapi ng mga manggagawa, ng mga KNP? Kaya yon, mga nanonood ngayon, sabi nung mga kapatid, bro, inihahayag mo yung kahiyan ng iglesia? Hindi.
Pinapatunayan ko kahit sa mga lumalaban sa iglesia, nagsasalita ng laban sa iglesia, na yung sinampalatayanan kong iglesia na itinaguyod at kinamatayan ni Brad Eli, totoo yun. Kaya, kung gusto nyo po, Brad Daniel, nasamahan po kayo ng Diyos at huwag nyong biguin yung inyong uncle. Uncle nyo po yun. Huwag nyong biguin. Yung leader na ipinagkatiwala sa inyo ang kapatiran, magpakalalaki po kayo. Magpakalalaki po kayo. Hindi kasukatan ng pagkalalaki yung meron kang asawa. Meron nga akong kilala dyan. Biruin mo, alam na alam kong bakla, kinasal. Sabi ko, naku, patay na. Sabi ko, kung lalaki, pagkalalaki lang, alam ko mas lalaki ako doon.